Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ng Lunes at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Para sa mga friends ko dito ay live, syempre, at dun sa mga followers ko dito at mga subscriber ko naman sa YouTube channel ko ay Team Replay, syempre po kayo. Pero patuloy pa ako nagpapasalamat kahit replay ay ako inyong inaabangan. Pasensya na po doon sa mga may mga nakakarinig ng background music. Ewan ko kung narinig nyo. Pero noise cancellation naman itong headset ko. So anyway, baka may narinig yung background music. Nasa isang public place po ako sa isang Starbucks branch. Hindi ko sasabihin sa inyo kung saan ako ngayong lugar. Kasi ako yung napagsabihan ng aking mga anak. Sabi sa akin, Papa, huwag mo ba sasabihin kung nasaan ka? Kasi baka mamaya, buti kung mayroong mga fans sa iyo na magpapapirma ng ah autograph o kaya magpapapicture. Eh, paano kung may mga galit sa'yo, may mga DDS, ay biglang sapukin ka na lang, o worse, di ba? O nga, naisip ko rin eh. Kaya hindi ko na sinasabi ngayon. Dati-rati, mahilig ako magpa-picture ng kung saan-saan, pinupost ko kung saan ako kumakain, etc. Ngayon, sinasabi ko lang sa inyo, nasa isang city ako, away from Manila, kasi may ina-attendan ako na isang event. Hindi ko rin babanggitin kasi baka mahulaan nyo. So yung background ko po na yan, kinunan ko yan at dito malapit sa kung saan ako nakatira. Ganda, no? Hindi po yan UPLB. Ako pa ay wala sa UP Los Baños ngayon o sa official trip po ako ngayon sapagkat bilang mga profesor, kami po ay may mga tungkulin din sa aming mga disiplina at mga pananaliksik. Okay. Ang pag-usapan natin ngayon ay mga Duterte pa rin pero parang di ba nakakasawa na silang pag-usapan. Pero kailangan nating pag-usapan paintindi sa mga tao. Kasi alam mo, ang trademark ng mga Duterte ngayon, pati ng mga diehard Duterte supporter, yung guluhin yung issue para tayo pa ngayon yung magmumukhang tanga na nakakaintindi. Di ba piniliwanag ko na yun sa inyo mga palusot nila nung last week na kung saan sinasabi na yung pag-inflow at outflow, di ba? Yung ang sinasabi nila kung 1 million ang ipinasok at 1 million ang pinalabas, ang transaction 2 million pero wala naman natirang pera. Alam mo, nasa panic mode na ngayon ang mga DDS at mga Duterte. Alam mo, last time, pansin nyo yung tema ng kanilang mga depensa. Nung si Ramil Madriaga lang nagkasalita, ang dami nila ng kuda, ang dami nila ng kuda, di ba? Porket si Ramil ay nabayaran lang, etc. Galit lang yan, naggumaganti lang yan sa mga Duterte support, sa mga Duterte. At ay sabi, di syempre, ang mga tao naniniwala sa ganun. Tayo naman, dahil tayo ay nakakaintindi, naiintindihan natin na talagang naging defensive sila, kaingay. Pero nitong last hearing na kung saan naglabasan yung mga numbers, may imagine mo, mga numbers mismo, ito yung mga bilang. These are numbers. So doon mo nakita na meron na yatang, ano na yan mismo galing na sa AMLAC, sa Anti-Money Laundering Council, galing na mismo sa Ombudsman, di ba? Galing na sa Commission on Audits. Nakita na natin sa SALN. Nakita na natin doon sa mga report ng Anti-Money Laundering Council. So, talagang numero na to, hindi na lang to kay sino. So, medyo natahimik yung mga Duterte supporter, bagamat marami pa rin mga sinasabi na mga, kung titingnan natin ay hindi yung paniniwalaan mo, di ba? Na parang ano ba yan? Parang iisipin mo, ah, parang nung una, pwede ka pang sabihin na pag ikaw ay DDS, maniniwala ka basta-basta sa mga sinasabi nila. Pero may malinaw na meron ng numero Kaya ngayon, ang twist nila yung numero. Kaya katulad ng sinasabi nila na nilagay daw sa others yung cash on hand at saka cash in deposit. Na para bagang ako, gumagawa ko ng salin, parang ginagawa naman tayo mukhang tanga doon, di ba? Imagine mo na parang ano ba yan? Parang ano yung tanga tayo, di ba? So, kasi ako matagal na akong gumagawa ng salin. Mula pa nung ako'y nasa UP noon, tapos umalis ako nung Lasal, walang salin. Pero bumalik ulit ako ngayon, ginagawa ko yung taon-taon. So, alam ko na hindi mo pwedeng ilagay ang iyong cash on hand at cash in deposit. Kahit mga accountants, alam yan, di ba?
Tapos ngayon, eto ngayon, sinasabi nila, yun naman daw, overblow naman daw yung mga transactions eh. Di ba? Na wala naman daw natira kasi ang binibilang inflow and outflow. Pag gano'n naman talaga ang kalakaran sa AMLC, di ba? Sinabi ko na yan sa inyo. Na ang AMLC, tumatanggap yan ng report mula sa mga bangko kasi meron tayong batas, yung Anti-Money Laundering Act, na kung saan may mga covered transaction at mga suspicion transaction na obligado ang mga bangko na i-report sa AMLC. At ayon nga doon, nagkaroon ng paggalaw ng pera na umabot ng 6.77 billion. Pero ang sabi ngayon nito mga DDS, nanguna si Michael Powa, yung kanyang abogado, aba, bloated dyan kasi yung papasok at yung palabas ay ina-add. Kunyari, 1 million papasok, 1 million palabas. Pag in-add mo yan 2 million, wala nang 2 million kasi umalis na yung pera. Ano, puntahan muna natin yun, ano? Ang malinaw dito, si Sara Duterte, ayon sa AMLAC, merong pumasok na 1.832 billion. 1,832,539,360.45. Nakakalulang numero, ano? 1,832,539,360.45. Yun ang pumasok. At lumabas ay 1,211,365, 211 million. Nalilito na ako. 1,211,365,529.75. Ibig sabihin may natira. Ang natira hindi lang barya. 621,173,830.70. So ang net inflow niya, big sabihin niya may natirang pera kasi may pumasok na 1.8 billion, may lumabas na 1.2 billion. Halos 621 million ang natira. 621.17 million ang net inflow. Hindi niya yan na-report sa SALN niya. Pera niya yan sa bangko. Kapag natira yan. Yan ay doon na sa mga covered at reported transaction, ha. Hindi pa diyan kasama yung mga nakadeposito na hindi na flag ng bangko. Si Manlas Escarpio, yung kanyang asawa, may pumasok na 2,592,904,434.24. Ibig sabihin niyan, 2,592,000,000 to 904,434.24. Nabubulol na ako sa haba. At merong lumabas na 343,315,781.07. Ibig sabihin may net inflow na 2.25 billion. 2,249,588,653.17. So kung hahaluin mo yung natirang 621.17 million ni Sara Duterte at yung 2.25 billion na natira sa asawa niya, umaabot ng 2.87 billion ang net inflow. Hindi po zero. Mangyayari lang yung sinasabi ni Powa kung ang pumasok pareho sa lumabas. Mas malaki yung pumasok sa lumabas. May natira. At ang natira ay 2.25 billion. Na 2.87 billion. So, nasan tong pera na to? Ba't ni-report ni Sara na noong 2019 siya ay wala ng pera sa bangko at wala ng perang liquid? Hindi ba? So, doon na lang makikita may inconsistency. Pero itong si Michael Powa at yung mga abogado at maging si Sara, hindi naman, well, of course, si Sara sa si Manny Escarpio, di naman nila na yung existence ng transaction ng record na ito. Right? Pero si Michael Powa, sinasabi na bloated. So, maniniwala ka pa ba? Kayong mga kaibigan ko na DDS, kayong mga profesor ng Lasal, profesor ng UP, mga kaibigan ko na may mga kaya naman, may mga pinag-aralan, naniniwala pa ba kayo dito? Nasaan ang galit ninyo? Talaga bang ganun na tayo sa ganito? Kalilimutan natin ang ating pinag-aralan, kalilimutan natin ang ating prinsipyo dahil lamang ipagtanggol si Sara Duterte. Di ba? Ginagawa na tayong tanga eh. Pero ang ano nito, yung mga abogado lang naman yung nagtatanggol, pati yung mga ibang mga tsuwari-wari-wap. At usual, yung iba ang sisiraan yung mga, sisiraan si Antonio Trillanes. Pero si Antonio Trillanes, malinaw yung mga sinabi niya. Di ba? Meron siya sinabi ng mga drug-related money na pumasok. At na-validate ng record ng AMLAC na yung 18, actually 19 daw,
Sabi ni Jervy Luistro, 19 transactions na nireport ni Antonio Trillanes na drug-related money na validate ng AMLAC na may ganong amount sa ganong petsa ang pumasok. So ngayon, ano yun? Inimbento lang ni Antonio Trillanes. Wala naman siyang access sa AMLC records. Ngayon lang yan nilabas. So ito'y vindication ni Senator Trillanes. Imagine, 19 out of 19. Kasi sinasabi niya, itong pamilya Duterte, tumanggap ng mga drug money. Ganitong amount, ganitong petsa. Malaking amount yan, lagpas ng 500,000. So malamang na record ng AMLC, kapag na-report ng bangko. Oh, ano nangyari? Na-validate. May 19 na ganun-ganun ang amount, ganun yung petsa. So anong paliwanag doon? Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Trillanes. Diba? So ang tanong dito, may mga nagsasabi, bakit kasi dineposito sa bangko kung drug money yan? And that will not be the first time that drug money is entered and deposited in banks and then withdrawn as a part of money laundering scheme. Ganun ang laundering eh. Papasok mo yung pera na illegal sa bangko para i-withdraw mo, legal na. At alam mo siguro naisip ko rin, siguro itong mga Duterte kasi may impunity eh. Yung sense na hindi nila alam na mabubuking sila sa bandang huli. They thought that they are forever invincible. Kaya ngayon, tingnan mo, si Manas Escarpio, nagbabanta, ngayong araw doon na to magdidemanda siya. Ididemanda niya ang AMLC, ididemanda niya ang House, ididemanda niya ang Central Bank dahil na-violate yung bank secrecy law. Ang tanong dito, bakit hindi si Trillanes ang idemanda nila? Pangalawa, bakit sa halip na magpaliwanag at sabing hindi totoo yung mga claim na yan, ang ina-atake ngayon yung pag-disclose? Ibig sabihin yan, hindi dinideny na may ganon. Ganon ba yon? Kasi kung ako yun, sasabihin ko hindi totoo yan. Bakit ang titirahin mo yung pag-disclose ng bank deposits? At sa totoo lang, hindi naman bank deposits, hindi naman, gusto may maraming tatanong, di ba merong disclose, merong ano eh, merong law na nagsasabi na bawal ang bank secrecy law. Eh hindi naman yun ang ginawa eh, hindi naman binuksan yung account ni Sara at ni Manases eh. Ang disinabpi na yung record ng AMLC. At ang AMLC, flows lang ang tinitingnan, di man binubuksan yung detalye ng bank accounts. At yung bank secrecy law, it's about prohibition on banks and bank employees, not on AMLC. Diba? At kahit na nga ganyan, sa batas, bakit mo kakasuhan yung mga sinabpi na lang? Kunyari si Manas Escarpio, dinimanda yung head ng AMLC, di sinabpi na yun eh, ng Congress, alam nga hindi siya magsabi ng totoo under oath. Ano yun? Sasabihin niya ay ano, mag-fifth amendment, sasabihin niya it may incriminate. May baka naman i-incriminate siya, wala naman siya kasalanan, nag-report lang siya. Baka siya pa ang makontempt ng House. Bakit po hindi demanda ang Central Bank? Anong kinalaman ng Central Bank dito? Sumusunod na sa batas sa mga bangko na kapag mayroong transactions na flag, i-report mo sa AMLC. Bakit mo i-demanda tong mga sumunod lang sa bina ng House? Ba't i-demanda mo ang House? Na binalit ang bank secrecy law hindi unang-una parte ng impeachment proceedings to eh. Pangalawa, hindi naman yung bank deposits ang binuksan. Di ba? So, ang ganun dito, abogado ang mga taong ito, abogado naman sila, alam nila na merong tulog yung kanilang kaso. Pero siguro yun nga, that's the strategy, you just cloud and create something. Pero is it even working now? People are no longer that stupid. Di ba? So siguro ang dapat nating isipin dito, di ba ang isang taong hindi guilty, pag wala akong ginagawang kasalanan, siyak na yan, buksan nyo lahat yan. Buksan na nga yan, pipirma ako ng waiver. Pirma, bukas. Kasi wala akong tatatago. Bakit ganun ang reaksyon nila kung hindi po tumakbo sa Korte Suprema, ngayon, dati ang pinapatigil lang yung pagbubukas, ngayon gusto nang patahimikin at parusahan yung mga nag-report o nag-testify na ayun lang naman, under oath pa yung mga yon at sila ay nasa pinal lang ng House.
At mismo ang House ang gusto pang kasuhan. Something is not adding up here. Not only just the figure. Imagine meron kang 2.8 billion sa bangko tapos dineklara mo wala kang cash sa bangko since 2019. That is simply odd. So if you are a diehard Duterte supporter, then it makes you think, ginagamit mo pa ba talaga ang wisyo mo at ang katwiran? Ano ba to? Ayaw mo lang talaga masabing nagkamali ka? Hindi naman masama sa taong aminin nagkamali eh. Ako nga, nagkamali din ako sa pagsuporta kay Duterte. Inamin ko, huminga ako ng paumanhin. I apologize. Ang mas hindi ka nais-nais, yung alam mo na mali na, ipagtatanggol mo pa. Yun ang hindi mas ka nais-nais. So sa mga kaibigan, wala na akong pakalam doon sa mga hindi ko kaibigan. Pero sa mga kaibigan ko naman, pakiusap naman. Magkaibigan pa naman tayo kahit ako hindi nyo na ako, hindi nyo na ako friend eh. Kasi alam ko, ako may mga kakilala ako na hindi ko naman talaga sila close. Naging close ko lang sila nung close na ako kay Duterte. May ganun ako eh. May mga kaibigan akong ganun na. Hindi ko naman sila talaga, well, kakilala ko, pero hindi ko naman talaga sila friendship na friendship. Pero nung ako'y napalapit sa kay Rodrigo Duterte, biglang naglapitan. Pero ngayon na kritiko na ako, ayun, wala na. Parang, sige na. Yung bang andun yung point na hindi ka na imbitahan, hindi ka na kilala, hindi ka na nila like sa Facebook, wala nang greeting, di ba? May ganun, parang ang feeling mo, ako ba talaga yung kinakaibigan nila o dahil ako na yung malapit kay Duterte at that time. So, I don't know. Pero sana naman, huwag kalimutan na natin yan. Pag-isipan na lang natin ay simpleng tanong sa ating mga sarili. Tayo ba talaga ay naniniwala pa sa katotohanan? Naniniwala ba talaga tayo sa Diyos? Kasi ang Diyos ayaw talaga niya ng sinungaling. Di ba? Takot pa ba tayo sa mga sarili natin, mga anino, na pag tayo ay tumanda na, haharap tayo sa mga sarili natin at meron sasabihin natin all throughout that you've been honest and prudent in your life. Kasi itong ginagawa to ng mga Duterte, halata nagpapanik na sila eh. They're panicking. Di ba? So, at natameme kasi numero na to, hindi na to, hindi mo na pwedeng pagbintangan na si Ramil Madriaga lang may sama ng loob lang yan sa akin eh. Right? Numero na ito. At kahit idemanda mo pa yung mga pinanggalingan ng mga yan, it doesn't change the fact that those are numbers that are real. It doesn't, kahit pa idemanda mo ang EMLC, idemanda mo ang COA, idemanda mo ang Central Bank, idemanda mo ang House, it doesn't change the fact that there are 2.8 billion in the bank that is unaccounted for, that you did not disclose in your salary. It's very clear. And Renato Coronas was precisely impeached because of that. At ito pakiusap na rin doon sa mga congressman. Kasi di ba balita, yung mga naggaganon-ganon na dati bumoto sa impeachment pero ngayon hindi na. Pag-isipan nyo yan. Ligasiyan nyo yan. At sa Senado, yung mga senador na ang inuuna yung loyalty kay Duterte, pag-isipan nyo rin yan sapagkat masusulat ang mga pangalan nyo sa kasaysayan. Mahahanay kayo sa mga naging hindi ka nais-nais ang legacy ang iniwanan sa bayan. Ay nako, siya, sige na. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, kapainom makasip nga muna ng coffee. Sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na proxy yung mga puso. Ops, kita nyo naman, Starbucks. Sana ano nga ulit-ulit. Sana nakapagturo ko yung kaisipan na proxy yung mga puso at napabago pa sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanilang lasal, teach mind thoughts are the hands. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa ng UP, serve the people. So Miyerkules nga pala, pag-usapan natin yung nangyayari ngayon sa Negros Occidental. Kasi maraming nagtatanong sa akin, anong posisyon ko doon? Sa Facebook na ba, na-post ko na ang aking posisyon doon. Pero pag-usapan natin sa Miyerkules yung usapin tungkol nga doon sa mga estudyante at mga journalist na namatay sa isang encounter sa Tuboso, Negros Occidental. Pag-usapan natin yun sa Miyerkules. Sige, Miyerkules na kita-kita na lang ulit tayo dito sa Usapang Politika. Lagi yung sinasabi, UP namin mahal, Ani mo Lasal, magandang umaga, magandang ali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon, lalong-lalo na sa mga team replay na lagi nag-aabang para lamang ako'y makausap.
Kita kita sa Miyerkules. Bye for now. Take care. Always. Stay healthy.